me five. Laro ng mga henyo, hindi magpapatalo. Tara na, let's go. Level lang, give me five. Huwag kang malilito, para ikay manalo. 5, 4, 3, 2, 1. Give me five, give me five. Dito sa TV5. Magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Travelits. Yan. Pasensya na kayo, mga ilang araw akong hindi nakapag vlog dahil ako po ay naging busy. Kaya medyo dance muna tayo. May tatakin tayo ngayon na medyo seryoso. Kaya mag-umpisa tayo sa magandang pambungad. Let's go! Give me five, give me five. Roses TV5. Ano ng mga henyo, wag ka lang malilito. Give me five, give me five. Hindi magpapatalo. Para na si Ellen. Laban lang. Give me five, give me five. Laro ng 25. Laro ng mga henyo, wag ka lang malilito. Give me five, give me five. Hindi magpapatalo. Para na ni Ellen. Laban lang. Alright. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong lingkod, si Travelits. Sa paligid-ligid ngayon ay masyadong maingay. Anong ibig ko sabihin? Masyadong maraming issues. Nagkakagulo ng dahil lang doon sa isang show. So ngayon, ang ating tatalakayin ay walang connection doon dahil nakaka-stress yun. Kaya ang itatakal ko ngayon ay tungkol dito sa, siguro naman ay gusto kong ipabatid sa inyo na ako ay avid fan ni Miss Sharon Cuneta. Alam nyo na yung aking panganay na 28 years old ngayon, ka-birthday niya po si Sharon. Pero hindi yun aksidenteng naka-birthday niya. Yun po ay pinasadya kong pinahiwa ang tiyan ko ng January 6. Bakit? Paano nangyari yun? Baka sabihin nyo naman, paano nangyari yun? Dapat po manganganak ako ng dahil cesarean ako, hihiwain ang tiyan ko or CCS na ako ng January 2 or January 4. Ngayon, gusto ko sana ka-birthday ko, January 2 ako. Pero ang sabi ko sa aking OB gynae na sa January 6 na lang, sabi niya. Bakit? Kasi fans po kasi ako ni Miss Sharon Cuneta. Nagagalit yung mister ko kasi sabi niya, ano ka ba naman, first baby natin kung pinaggagawa mo. Talaga ikaw talaga masyado kang maka-showbiz, sabi niya. Sobra kang humanga. Pwede naman, sabi ko gano'n. At least may anong tawag dito, gusto kong maka-birthday niya si Sharon na talagang idol ko talaga siya. Sabi ko gano'n, pumayag naman. So, pero hindi ko siya pinangalanan na Sharon. Pero ang palayo niya ay Sheshe. Ayun. So, ang aking tatalakayin ngayon ay connected sa nanay, sa magulang at sa anak. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na meron siyang anak sa una na si Casey Concepcion. Tapos meron siyang pangalawang anak naman sa pamilya niya dito kay Francis Pangilinan, kay Kiko. Pagkatapos meron din siyang dalawang anak doon na si Kaki at saka si Miel. So syempre nakakalungkot lang kasi dahil alam niyo yung bang family matters, pero maraming nakakaalam kung anong nagiging problema nila bilang pamilya. Sana hindi na dapat na nalalaman ng publiko. Kaya lang nailalabas na nila lahat, ipinopost nila lahat. Syempre tayo namang mga marites, nababasa natin, nasasagap natin. Kaya nakikimarites na din tayo. Nakakalungkot lang kasi hinahangaan ko sila, gano'n. Tsaka hindi natin alam kung ano naman yung nangyayari talaga sa loob ng pamilya nila.
Kaya nakita natin nung minsan in-interview si Casey ni OG Diaz na sinabi niya na mahirap daw maging blended family. Ang totoo, merong mahirap, merong hindi. Merong kasi nakakasundo. Nakita naman natin na nagkakasundo sila. Pero lately yata, nung nagsilaki na sila, medyo meron na silang mga differences na mga hindi siguro nagkakasundo pagdating sa mga idea, sa mga paniniwala nila. Dahil si Casey, alam natin medyo liberated ng konti, pero kaya niyang dalhin yung sarili niya. Alam naman natin na nag-aral siya sa ibang bansa, nagtrabaho siya para sa sarili niya, bagamat suportado naman siya ng magulang niya. Hindi makagaya kay Kaki na talagang all the way, talagang nag-aral, masarap ang buhay hanggang sa matapos. Nakita na lang naman natin si Kaki nung biglang umusbong tong botohan na si Lenny at saka si BBM. Talagang maka-Lenny, nagsasalita siya kung medyo liberated din yung bata na si Kaki, kaya siguro hindi nagkasundo. Tapos nalaman na lang natin, biglang in-unfollow yung tatay, yung stepfather. Ang punto ko ngayon ay tungkol dito sa, siyempre, simula't simula iniidolo ko talaga si Sharon De Una, magaling kumanta. Pag 14 years or 12 pa lang siya, I was sa second year high school ako. Yung high school life, yan, sumikat siya dyan. Tsaka lang napaka-sweet niya. Dahil nung ipinanganak ko yung panganay ko, sumulat ako sa kanya na sana mapansin niya ni Miss Sharon na na-miss ko siya dahil matagal siya nagbakasyon sa Boston. Kasi lagi siya nahihirapang magbuntis. Ngayon pag uwi niya meron siyang The Sharon Cuneta Show. Nung ilalabas na yung nagbakasakali ako, sumulat ako sa kanya. Alam niyo ba na napansin niyo sulat ko yung pag uwi niya ng Pilipinas, nagkaroon siya ng The Sharon Cuneta Show. Kaya sinuwerte naman ako na pinuntahan ako dito ng mga staff, nagkaroon ng VTR, tapos nung saktong birthday niya, in-invite niya kami doon mismo sa show niya. Kasi ka-birthday niya yung anak ko. Ikinuwento ko kung anong nangyari, talagang gusto ko siya. Kaya pinasabay ko na yung pagsisaryan ko doon, naka-birthday ng anak niya. Ganyan ako kaluka-luka kay Sharon Cuneta. Pero hindi ko, yung proud ako kasi humanga ako sa kanya dahil maganda ang boses, magaling umarte. Lahat. Tapos malambing, sweet, ganon. Tapos pagdating namin doon, na si Casey, siguro mga 10 years old na siya. Ganon, 10 or 12. Niyakap niya pa nga yung anak ko. Doon kami. Tapos nag-duet nung show na. Nag-duet kami dalawa ni... Live yun Nag-duet kami dalawa ni Sharon. Live yun, marami siyang mga guests. At nakakatuwa, nung after ng show, lahat artista. Kami lang yung hindi. Talagang special yung pagkaka-invite sa amin. Kahiyang-hiya naman ako. Kaya, alam mo, wala pang cellphone noon. Kaya meron akong camera na, alam niyo ba yun, yung 126? Na talagang kailangan, pag nag-picture ka, kailangan, maganda. Kung hindi, papadevelop mo pati yung blurred. Ganon, marami akong picture niya. Yung iba nga ewan ko sino mga nagnenok dun sa album ko. Kaya ang nangyari, nakakalungkot lang itong huli. Nakita natin pati yung may mga post siya about pa sa mga quotes nung kay Peter Pan. Siguro naman nabasa nyo na yon. Tapos yung in-interview din si Casey na parang gusto niya muna ng peace of mind, ganon. So naglalaro sa isip natin na ano kaya ang nangyari dun sa pamilya. So ibig sabihin, sa panig kasi meron kasing mga tulad ng maliliit pa si Nakaki tsaka si Miel. Ang sabi nga ni Casey, napanood ko yun sa video na ang sarap maging ate kasi siya yung naghahatid sa school, siya yung nagsusundo. Ang sarap ng pakiramdam niya. Yun bata pa kasi sila. Ngayon, nung lumaki na sila, may kanya-kanya na silang buhay. So, hindi na natin alam kung ano ang nangyayari sa paligid-ligid at sa loob ng pamilya nila. That is family matter. Iyon, dahil nga pinupos si Miss Sharon ng ganon, parang hindi maganda na walang
alam mo yon, ako bilang magulang, pantay-pantay lang dapat ang tingin sa mga anak. Kung meron mang hindi maganda ang ugali na dapat natin, i-mold natin, o pwede naman natin kausapin. Payuhan natin. Ang nangyari kasi, dahil talaga naman ng unang anak at meron na rin siyang sariling buhay, meron na rin siyang boyfriend, dapat nga sa kanya mag-asawa na, sa 30s na yata siya. So, sa atin bilang magulang, kailangan pantay-pantay din yung mga pagmamahal natin sa mga anak natin. Bagamat merong nakakalamang, pero sana sa atin na lang. 'Di ba? Dapat, halimbawa, meron kang gusto mong purihin yung anak mo. Huwag mong pupurihin sa iba na para mga nagkakaroon ng competition. Hindi kasi din maganda yun. Maswerte nga tayo at nagkaanak tayo. Yung iba nga halos lahat ginagawa para hindi sila nagkakaanak. Pero tayo, may mga anak tayo. Ako, meron akong anak na special, pero proud ako kasi siguro sabi nga sa akin, special nanay daw ako dahil kung sa iba napunta yun, baka hindi na alagaan ng maayos, bagamat hindi naman kami nakakaangat sa buhay, pero ginagawa ko naman ng lahat para ma-guide din yung aking mga anak. Sana ganun lahat, pantay-pantay. Bagamat meron talagang pagdating sa isip, pati sa talino, nakakalamang, pero pagdating sa pagmamahal, ibigay natin ng pantay-pantay. Ngayon, tungkol naman dito sa, yung huwag natin i-compare yung isang anak natin sa isang anak natin. Buti pa si ganito, buti pa si ganyan. Ikaw, anong ginagawa mo? Siyempre may mga yan eh. Kahit naman tayo, naging anak muna tayo bago tayo naging magulang, di ba? So, kailangan isipin din natin o balansehin din natin na hindi tayo makakasakit. Di ba? Pagka merong ibang nananakit sa anak natin, sasabihin pa natin, ilalaban natin ang patayan. Lalo na pagka yung mga anak na natin ang involved. Kaso ang nangyayari sa loob ng pamilya, hindi naman may iwasan yun eh. Kaya minsan nga, naiisip natin, buti pa tayo mga hindi naman masyadong pinagpala pagdating sa kayamanan. Pero at least, panatag yung buhay natin. Na totoo lang kung sino pa yung mga mayayaman, pinanganak ng may silver spoon sa bibig, yung pinanganak na may pera, may mga business, nakakapag-abroad. Minsan sila pa talaga yung maraming problema. Lalo na ngayon, celebrity sila, 'di ba? Kaya ang sa akin lang bilang magulang, lalo na idol ko naman si Miss Sharon. Kung hindi rin lang maganda yung maganda sana silang mag-post para ngayon tuloy parang nangyayari, pinagpepiestahan tuloy, nagkakaroon ng iba-ibang kuro-kuro. Lalo na hindi naman nila kasama na sa bahay si Casey, may sarili na rin siyang buhay, 'di ba? Pero merong concert yung magulang niya at sinabi nga niya na kinikilig siya na parang kinontra naman ito ni Kaki. Yun ang hindi natin maintindihan. Kahit ako hindi ko maintindihan o alam mo yon na bakit parang OA ganon. Hindi, syempre anak yun eh. Tagal nang kahiwalay pero ngayon magsasama sa concert. Ibig sabihin okay na yung kanilang friendship. Syempre magulang sila, si Gabby at saka si Sharon, anak nila si Casey. Gusto rin naman nila maging masaya yung anak nila. Hindi naman OA yun eh. Pumasok daw sa kwarto tapos kinilig siya dahil sa nabalitaan niya na gano'n na magko-concert yung parents niya. Siyempre lahat naman ng anak magiging masaya para sa kanyang mga magulang bagamat hindi naman sila magkasama kahit separate na sila. Ang sa akin lang dun sa mga magulang na may kaya sa buhay tapos may mga anak kayo na iba-iba naman yung estado ng kaisipan, ng buhay, iwasan lang natin yung yung pagkukumparahin natin. Yung isa may narating, yung isa ganun lang. Dapat yung may narating, okay yun, pasalamat tayo. Pero yung hindi inabot ng isip niya kung ano yung gusto niya marating sa buhay, suportahan pa rin natin. Na lalo na may mga anak na PWD, special, katulad ko, meron mas bigyan lang natin ng mas special na attention dahil sila yung dapat na inaaruga natin. Tayo kasi mga naging anak na normal lang kaisipan, buo yung parte ng katawan, kaya natin dalhin yung sarili natin. Pero yung mga anak natin na minsan kahit na
matino yung kaisipan, tapos buo yung organ lahat. Pero minsan, 'di ba, yung sinasabing depression, dumarating yun. Lalo na kapag yung pakiramdam niya nag-iisa siya. Yun lang naman ang masasabi ko. Yung sa part ko, yun ang reaction ko doon sa lumalabas ngayon na parang meron silang mga sigalot o problema. Family matters na rin kasi yun. Yung sa akin in general lang na kung sino man ang ating magiging anak, ang ating mga anak, kung ilan man yan, mahalin natin sila ng pantay-pantay at wala po tayong na favoritism. Kasi hindi rin po maganda yung sa pakiramdam ng ibang anak kapag gano'n na pupurihin mo sa harap. Buti pa yung ate mo, buti pa yung kapatid mo, ganyan, ikaw, ano ka, ganyan. Hindi po maganda sa pakiramdam yun. Dahil lahat naman tayo naging anak. Ano po? So, sa ngayon po, yun po ang aking maipapayo, lalo na sa mga magulang na medyo nakakaangat sa buhay, dahil baka meron tayong nakakalimutan. Tsaka wala po sana tayong kakampihan. For example, na yung isa tama, yung isa mali, edi kausapin po natin ang bukod. Tanong natin kung anong problema. At least po tayo nag-guide, hindi yung gagatungan pa natin. Nalalo tuloy na nade-depress yung isa, tapos mandyan yung magre-rebelde na. Hindi po ba? Ngayon, si Kaki kasi tingin ko sa kanya, yung tingin ko lang sa mga naobserbahan ko, medyo palaban siya. Kapag pinaninindigan niya kung ano yung sinabi niya, at saka medyo tingin ko medyo mataray. Si kasi lumaki na nakita namin na napaka humble, napakalambing, napakababa ng boses. Yun ang nakita ko sa kanya. So, hindi lang natin alam kung ano yung sa loob ng bahay nila, kung ano yung attitude nila. Kaya lumalabas lang siya dahil nagpo-post sila. 'Di ba? Kaya minsan kasi social media nakakaano din. Kung ano yung problema sa loob ng bahay. Sa loob na lang ng bahay, yun lang masasabi ko. Ngayon kung may kanya-kanya na silang buhay, hayaan natin silang mamuhay ng sarili nila. Kasi tayo naman gabay lang. Pag humingi sila ng payuhan natin. Ngayon dahil nasa gustong gulang na naman sila, so tayo suporta na lang sa kanila. Para sa akin sa aking idol na si Michelle Cuneta, good health sa'yo. Hanggang ngayon idol pa rin naman kita. At maraming umiidolo sa'yo. Maraming mga Sharonian dyan. Diba? Kaya para sa mga lahat ng mga tagahanga ng nahangaan natin na si Michelle Cuneta, God bless po sa atin lahat. At sana matuto rin po tayo dun sa mga problema sa paligid-ligid, kung ano man po yung problemang maliit, wag na po natin palakihin. Bagkus always pray na maayos lahat ang problema. Bawat problema naman meron namang solusyon. Wag lang tatalikuran, kailangan lang harapin. At narito naman po ang aking mga subscriber na laging sumusuporta sa akin. Nais ko po muna silang i-shout out. Itong si Rebecca Mendoza. Hello po, shout out po. Yan, legit yan. Lagi yung nagko-comment. Dolores Herasta, Oy Bagets, kumusta na? Ellen Di Mayuga, galing from from Manila. Aking kapatid na si Cel Dineros, taga Isabela, Ramil Dineros, Isabela, at sa lahat ng mga taga-lokal dyan. Kumusta po kayong lahat? Si Dolores Herasta, si Armin Patricio, Eva Hernandez, Dexter Beltran, hello, kumusta sa'yo? I miss you na. Yan. Danilo Chavez, DJ K21, shout out. Side Eye, hello classmate. Jennifer Pasio, Tita Missy, Grace Tanda, Nestor Buena, Real Talk Chicago, Johara Gale, Nathaniel Bonson, Jonathan Dasmariñas, Nida Gallardino, Lito Ochoco, Risa 1978, Arnold Armanon, Troy Vescara, Cesario Garcia, Mama Claire, and Marian Ferrer, Jenny Loops, Shamron TV, Bekbek Dumalod, Jan 30, yan, dami nyo ha. Ate Che, Chloe Ricanya, Yvonne Santiago, Jake Magnus,
June Red, Shirley Fernandez, Vilma Villedo, Frogster, Exclude, J. Guevara, Roski 1979, Richard Martinez, Alia Angelique, FFB, JC. Yan. Dami nyo Okay, yun po muna ang aking na-shout out. At sa mga susunod ko naman pong mga vlog, yung iba naman pong subscriber na napaka-babait at napaka-generous. Kung ano man po magiging problema natin, harapin po natin. Lahat naman po tayo may problema. Abnormal kapag walang problema. Sa ngayon po, yun muna aking tinakil dahil ayoko muna makigulo doon sa kabila dahil nagkakagulo na sila at hindi naman po tayo sanay na makipagbardagulan sa mga ganung mga tao. Kaya hayaan na po natin yung mga matitinding mga vlogger natin, mga TVJ Defender. Kayang-kaya na nila yan, na Chris Ulo, Jake Guevara, Jake Magnus, yan, Spencer Lacalle, si Tita Missy, yan, may kasama pang pa-concert. Hello! Kaya yung lingkod naman po yan, kaya nila RTC Real Talk Chicago, yan, kaya na nilang ano yun, banatan yung mga bashers dyan. Ako naman po nagre-react lang po ako sa ibang mga video na napapanood ko na sana may kapulutan din tayo ng aral, ganyan, lalo na tayo bilang mga magulang. Ayun lang po aking may paglilingkod at maraming salamat po at shoutout na din po sa lahat ng aking mga new subscribers. Huwag po kayong magsasawa. Ano ba yung kanta ni X-Crew? TVJ Forever by X-Crew. Bibigay saya, digit na barkad sa ko hanggang sa tumanda. Dito Vic and Joey, Dito Vic and Joey, hanggang sa tumanda. Alam mo, naabutan din ito ng tito't mga lolo mo. Akalain mo pinapasaya ka pa rin. Lipatan na sa TV5, lumipat ka na rin. Sa EAT kasi ang mga tunay. Bawat araw mo ginagawa nilang makulay. Wala nang hihigit pa dito sa nakasanayan. Minahal na to ng masa't mga kababayan. Hindi na to mabuburag dahil ang tunay na itbulaga. May puso na pagpapasaya. Halian, sasabay natin sila. Ang tunay na saya. Digit cover cards ako hanggang sa tumanda. Dito Vic and Joey, Dito Vic and Joey, hanggang sa tumanda. And Joey ang nagbibigay saya. Legit cover cards ako hanggang sa tumanda. Dito Vic and Joey, Dito Vic and Joey, hanggang sa tumanda. Bye! Thanks for watching!